Alright, so finally guys, makakapag-start na tayo mag-design. So, ang designing, dito natin siya makikita sa online store kasi yung themes is nandito. So, kahit na i-click mo lang yung online store na yan, eto na agad yung makikita mo. Naka-default to guys sa view your store nandito din. Or yun, or eto, pareho lang. Okay, so naka-default na naka-add dito kasi ang default theme ni Shopify is the Dawn theme. Okay? And makikita niyo yung version dito, kailan na-add, which is maganda. Pero kung ako, i-rename ko na to. Gusto kong lagyan ng Dawn kung ano yung date na kinostomize ko siya. Take note, for example, yung mahahandle no na project is existing na siya. Ibig sabihin, meron ng current na store, ipapa-redesign na lang sa inyo. Make it a habit. Or kahit hindi existing store, kunwari mayroon ng mga na-customize dito na templates, make it a habit na mag-duplicate bago nyo galawin kung ano-ano pa man dito sa store. Kasi kapag wala kayong copy nung original, for example, nag-mess up ka, okay? Wala ka na ngayong babalikan, nawala na lahat. Kasi wala kang copy nung bago mo siya i-edit. So, to be safe, i-duplicate nyo parate. Okay? Nakita niyo yung ginawa ko? 3 dots, duplicate. You also have the option to duplicate here. Nagdo-duplicate pa siya. So, makikita natin yan later on. Pero habang nagdo-duplicate siya, later or in the future, gusto niyo bumili ng ibang store, ay gusto niyo bumili ng ibang theme. Nandito kasi yung mga pinaka-popular na free ni Shopify. Ito siya. Pwede niyo siyang i-add lang para mag-explore kayo later kung nagsawa na kayo doon, mag-explore naman kayo ng ibang theme. Ito siya, visit theme store. Napupunta kayo kay theme store. Ito yung mga filters. For example, gusto ko ng theme na pwede dun sa baby and kids na store ko. Ayan, meron ka mga filter dito na meron na siyang nire-recommend. Ayan, di ba ang gaganda? So, kung gusto mo naman free ba siya or paid, pwede rin. Filter out mo siya. Gusto mo mag-search, what about gadgets? Kung tinatamad kang ayan, meron nag-appear na isa. Anong pangalan nito? Electro. 250 page siya. Wala tayong free for gadget. Okay? Pero kung gusto niyo i-try yung Dawn or iba, tapos hindi naman meron kayong natipuhan na ibang theme, pero hindi naman siya pasok dito sa ni-recommend na to, pwede niyo pa rin i-try. Lalo na kung bet na bet nyo yung theme na yon. Pwede nyo pa rin i-check, di ba? Also guys, one thing to consider pala, itong mga features niya. Meron ba siyang age verifier? Meron ba siyang option na back to top button? Back to top button. For example, meron kang website, tas nakarating ka na dun sa pinakadulo. Ngayon, instead na mag-scroll up na naman si customer mo, meron siyang back to top na option. Yun yung sinasabi nito. Meron kang i-click dito na back to top para automatic na magpupunta siya dun sa pinakataas. Okay? Tignan natin yung iba pang features. Meron ba siyang feature na breadcrumbs? Ano ba yung breadcrumbs? May breadcrumbs ba to? Breadcrumbs is yung parang ganito, nakikita nyo sa taas. For example, makikita ko to dun sa pinaka-top. Dapat to. Yan. Nasa ang page kaya ako? Ano yung pinaka-last na page bago ako napunta dito? You know kung nasaan ka sa part ng website. Hindi ka maliligaw. Tapos, color swatches. Ayan o. Color swatches. Ito yung mga iba't ibang kulay dun sa product page. Pakita natin yung isang website na ginawa ko. So, ito yung isa na nagawa ko. Pero ito kasi guys, ginamitan ko to ng app. Pero I just wanna show you kung ano yung swatches. Para dun sa mga friends natin or classmates natin na hindi naman masyado naiintindihan. Ito yung color swatches na tinatawag. May iba't ibang kulay kasi kunwari si client mo or ikaw, hindi mo na kaya mag-provide ng napakaraming pictures. For example, sa isang product, 20 yung variants mo. Color lang naman yung naiiba. Eh di, eto na lang and then pakita mo lang dito yung mga color swatches. Instead na picturean mo pa isa-isa yung mga ano na yon, mga scrub suit na yon, eh pare-pareho lang naman yung itsura, color lang yung nabago. Nagpagod ka pa. If you wanna do that, effortan mo, okay lang. Pero if you don't have time, wag mong ipilit. Gumamit ka na lang ng color swatches. Ginamitan ko to ng app kasi si Dawn, wala siyang ganung option. Pero sa ibang, tignan nyo kung ano yung mga available, okay? So, countdown timer, ayan.
Ayan, check nyo na lang kung ano pa dito. Infinite scroll, hindi ko pa na-try. Anong ibig sabihin yan? Mega menu, ayan. Maganda yung mega menu kasi, for example, Mosimo. Ito kasi yung mga Shopify dito sa Philippines na ano ko. Ayan, mega menu. Sticky header. Yung kapag nag-scroll down ka, maiiwan yung header mo dito sa taas. Hindi siya nawawala. Nakasticky lang siya. Helpful yon lalo na kung lalo na kung, well, regardless kung ano yung device mo, para nakikita mo pa rin yung header or yung main menu dun sa taas. Nakakatulong yun sa conversion. Alright, store locator. So, for example, marami kang stores. Tapos, pwede kang mag-add dun ng store locator na option dun sa menu mo or link. Maganda yung ano na yun. Stock counter, almost, I'm not sure kung meron pa bang theme ngayon na walang ganito. Like, for example, bibilangin niya kung ilan pa yung natitira na stocks or ipapakita niya dun sa product page. Tingnan natin kung available dito. Wala siya dito eh. Pero usually, dapat nandito siya. Pwede mo siyang i-add remaining stocks, parang ganun, mag-a-appear siya dito. Para it can create, alam mo yun, yung kokonti na lang yung stocks mo na nakalagay. It can create a sense of urgency na makikita nila, uy, 3 stocks na lang, bilhin ko na to. Mga ganun. Parang may urgency ba? Kasi alam nila na baka sooner or later, maubos na yun. Gustong-gusto nila tong item na to. Parang ganun. So that can increase your sales. Quick view, itong item na to. So, ayan, for example, hindi ko siya maipapakita dito. Pero ang quick view is kapag kinlik mo siya, magpa-pop up siya dito lang. Hindi ka mapupunta doon sa mismong product page. Product page kasi to. Pero what if nasa nasa homepage lang tayo. Tapos etong item na to, for example, ayoko naman siyang i-view. For example, marami akong products dito ha, list of products. Ayoko siyang i-view. Gusto ko lang, makita ko lang yung item, like preview ng details lang. Ayoko pang magpunta sa product description. Gusto ko pang mag-browse dito sa homepage. Quick view ang tawag dyan. Doon, makikita mo yung mga preview lang niya. Alright? So hopefully, na-explain ko, na-cover ko naman yung mga familiar sa akin dito. Catalog size, may mga themes din tayo na intended for different themes talaga. Intended for yung mga bulk talaga na products. Ito 200 plus products. Pero hindi siya nag-a-appear ngayon kasi nga meron akong sinearch. So try natin i-clear yan. Tingnan natin kung ilang items, ilang themes yung meron for 200. All themes tayo. Balik tayo sa all themes. Tapos tignan natin kung ilan yung meron tayong 97 na themes and that can accommodate 200 plus na products. Okay, malamang paid na tong mga to. Ngayon ang mamahal, 360, 320. So, later kapag nagkaroon kayo ng client or yourself, mag-build kayo ng sarili nyong store, magpunta kayo dito tapos tignan nyo lahat na itong filters na to para at least, 'di ba, makahanap kayo ng theme na fit dun sa goals or features na gusto nyo dun sa store. Okay?